Nainis si Fang Ye dahil pakiramdam niya ay minamaliit sila ni Wang Sheng, kahit sila na ang numero unong nagnenegosyo ngayon, hindi pa rin daw ito nakikipagtulungan ng maayos. Galit din niyang sinabi na gusto nitong makipagkasundo para sa kampo pero pinapatawag pa siya ng personal nito. Dagdag pa niya, pinalayas pa raw ni Wang Sheng ang kanilang tauhan at walang hiya itong nagsalita laban sa kanya. Pagkatapos nito, sumigaw ulit ang lalaki, at mayabang nitong sinabi na agad nga raw lumabas ang ating bida, ngunit kahit anong sigaw nito, wala man lang ni isa ang sumagot. Dahil sa mga pangyayaring yun, tuluyan ang nagalit si Fang Ye, sa sobrang galit niya, hindi na niya napigilan ang sarili at pinagmumura na niya si Wang Sheng. Kasabay nun, dali-dali na siyang naghandang sumipa sa pinto ng ating bida. Ngunit sa sandaling yun, dumating na ang katulong ni Wang Sheng upang buksan ang pinto. Dahil dito, nawala ng balanse si Fang Ye dahil sa biglaang pagbukas ng pinto sa kanyang harapan. Kaya sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang nadulas at napasubsob, dahilan upang tumama ang kanyang alaga sa batong nakaharang sa daan. Sinabi ng babae na may narinig silang malakas na boses sa labas ng pinto, kaya inakala ng mga alipin at katulong na ang emperador ang dumating, dahil sa takot, hindi nila ito agad binuksan, ngunit sa hindi inaasahan, ang dumating pala ay ang batang amo ng Baoqing Yutang. Dagdag pa ng babae, wala ang kanilang batang amo dahil dinala nito ang ilang tao sa Thousand Jedi, kaya pinakiusapan niya ang bisita na bumalik na lamang sa ibang araw. Narinig naman ito ng hangal, kaya nagpintig na lamang ang tenga nito sa galit, kaya dali-dali na itong naglabas ng aura sa kanyang kamao habang hawak siya ng kanyang mga tauhan. Nabahala naman dito ang babae, kaya mabilis nitong sinara ang pinto. Ngunit sa kasamaang palad, bakal ang pintong kanyang sinuntok, dahil dito, nabasag ang buto sa kanyang kamay, sa tindi ng galit, lalo pa siyang sumigaw at nagbanta na papatayin ang katulong sa loob, na halatang tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili. Pinigilan naman siya ng kanyang tauhan at sinabi na hindi siya maaaring gumawa ng gulo roon dahil nasa Carefree Nation sila. Ipinaalala rin ito na walang sino man ang basta-basta makakakilos doon, lalo na laban sa mga taong konektado kay Wang Sheng. Dagdag pa niya, mahalaga si Wang Sheng dahil siya lamang ang may kakayahang gumawa ng pinong asin at asukal, kaya hindi siya dapat basta-bastang magagalaw. Dahil sa sobrang galit at kahihiyan, sumigaw siya at sinisi si Wang Sheng, sinasabing hinayaan itong masaktan ang kanyang batuta at hinayaan pa siyang mapahiya ng isang hamak na katulong. Dagdag pa niya, gumastos pa siya ng malaki para makakuha ng mga bodyguard, ngunit nauwi lamang siya sa kapahamakan, sa sobrang puot. Inihayag pa niya na nais niyang mamatay si Wang Sheng nang hindi man lang buo ang kanyang katawan. Sa huli, naiwan siyang galit na galit sa harap ng pintuan ng ating bida. Lumipat na ang eksena sa Song Kingdom, sa loob ng palasyo. Lumapit si Song Yan sa kanyang ama at nagtanong kung bakit nito tina-target si Wang Sheng. Sinabi niya na hindi niya maintindihan ang ginagawa ng kanyang ama dahil malaking tulong si Wang Sheng sa kanila. Dagdag pa niya, nagiging magulo na ang sitwasyon dahil sa mga aksyon nito. Abala naman ang kanyang ama sa mga babae, ngunit bigla niya na lamang inihagis ang isang babae sa galit, at sinabi niya sa kanyang anak na wala nga raw itong karapatan na pangaralan siya. Nadismaya si Song Yan sa naging asal ng kanyang ama. Sinabi niya na simula nang maitatag ang Song Kingdom, lalo itong naging pabago-bago ang ugali, madaling magalit, at mas lalong nagiging iritable sa bawat araw, dahil dito, sinigawan nito ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Ipinaalala niya na noong bata pa siya, madali siyang naaapi at walang laban. Ngayon na isa na siyang prinsesa, tinanong niya kung ano ang mangyayari kung wala siya roon para protektahan siya. Naiinis din niyang tinanong kung ano ang mangyayari kung hindi niya palalakihin ang kanyang teritoryo at paano niya mapapanatiling ligtas ang kanyang mga nasasakupan. Malungkot na sinaad ni Song Yan na hindi niya matanggap ang ginagawa ng kanyang ama, para raw bang pinapatahimik lamang ang mga tao habang maraming inosenteng pamilya ang nagsasakripisyo. Dagdag pa niya, ginagawa lamang ito ng kanyang ama upang ipakita ang lakas ng kanilang hukbo, ngunit sa katotohanan ay nagdudulot lamang ito ng takot at pagdurusa. Sa kanyang paningin, hindi ito tunay na kapayapaan kundi isang pamumunong pinaghaharian ng kapangyarihan at ambisyon. Sumigaw naman ang kanyang ama, at pinapatigil niya ito sa kanyang pagsasalita. Ngunit dahil dito, bigla niya na lamang naramdaman ang kanyang sakit, kaya dali-daling tumakbo si Song Yan upang alalayan ang kanyang ama.
Nagalalang sinabi ni Song Yan na hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang ama, kaya ipinadala niya ang mga kilalang manggagamot upang ito ay makapagpagaling ng maayos. Ngunit sinabi ng kanyang ama na kailangan niya ng isang anak na lalaki, at hindi siya naniniwalang kayang pamunuan ni Song Yan ang bansa. Para sa kanya, hindi madaling pasanin ang trono at mamuno sa kaharian. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang ulo ng kanyang anak at sinabi na kung maaari, nais niya itong mamuhay ng ligtas at masaya. Para sa kanya, ang mabibigat na responsibilidad tulad ng pamumuno ay dapat iwan na lamang sa mga lalaki. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may dumating na ulat. Sinabi ng tauhan na si Wang Sheng ay nakapagdala ng mahigit 2,000 tao papunta sa Thousand Jedi. Dahil dito, biglang nagbago ang ekspresyon ng ama ni Song Yan, napuno siya ng galit at hindi makapaniwala sa narinig. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ni Wang Sheng habang halos sumabog sa matinding emosyon. Kasabay nun, dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na paslangin ang natitirang asasin na inutusan niya. Pinigilan naman siya ng kanyang anak at buong tapang na sumigaw, sinasabing hindi na niya dapat patayin ang mga inosenteng tao, ngunit sa halip na makinig, lalo pang nagalit ang kanyang ama at marahas siyang itinulak palayo nito. Pilit naman tumayo si Song Yan, habang tuloy pa rin itong pagpigil sa kanyang ama. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang ama, walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang anak, at lalo pang ipinakita ang kanyang kalupitan sa harap nito, kaya agad nitong pinaslang ang lalaki. Dahil dito, dali-dali nang tumakbo si Song Yan sa sama ng loob nito sa kanyang ama. Paglabas niya, napaisip si Song Yan habang naglalakad mag-isa matapos ang nangyari, sa sobrang galit at sama ng loob. Kusa siyang umalis sa palasyo, ngunit kahit isa na siyang prinsesa sa ilalim ng bagong Song Kingdom, hindi niya yun maramdaman sa kanyang puso. Habang nagmumuni-muni, naalala niya si Wang Sheng, at doon niya unti-unting naisip kung gaano ito kahalaga sa kanya. Kasabay nito, dumating si Uncle Lao Yu at kinausap si Song Yan ng mahinahon. Sinabi niyang saan man gustong pumunta ng prinsesa, handa siyang samahan nito. Ipinabatid din niya na nagpadala ang kanyang ama ng mga tauhan upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Pinayuhan pa siya na maaari siyang lumabas at maglakad-lakad upang makalanghap ng sariwang hangin sa loob ng Song Palace. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, bahagyang ngumiti si Song Yan at tahimik na sumang-ayon. Pagkatapos nito, sumakay na rin siya sa karwahe. Habang umaandar ito, napaisip siya tungkol sa kanyang minamahal, kung paano sila nag-uusap, nagtatawanan, at naglalambingan ng walang iniintinding problema. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Uncle Lao Yu na pumunta sila sa Baoqing Yutang. Ibinahagi rin niya hindi nasayang ang kanilang biyahe dahil nabalitaan niyang napatalsik na ang babaeng may-ari ng Baoqing Yutang at hindi na ito ang namamahala roon. At buong kumpiyansa niyang sinabi na babawiin niya ang asin at asukal para sa taong mahalaga sa kanya. Sa Thousand Jedi, tinanong ng ating bida si Ling Yun kung naayos na ba ang mga bagong dating. Ipinaliwanag ni Ling Yun na may ilan na hindi sumunod kaya nakagat ng mga makamandag na insekto at namatay, pero ligtas naman ang iba at abala na sa kanilang pagsasanay, at kung magdulot man ng gulo ang mga ito, maaari na lang silang iwan at ipagpalit sa ibang grupo. Masayang sinabi ni Wang Sheng na ayos lang kahit magreklamo ang mga kasama nila, madali lang daw silang iiwan at lilipat na lang sila sa ibang cluster para magpatuloy sa plano nila. At habang nakatingin sa bangin, sinabi rin niya na sa kabila nito ay matatagpuan ang sentro ng Tianzhu Land. Maya-maya pagdating nila sa bangin, napansin nila na napakakinis at perpekto ng hiwa nito, na para bang inatake ito ng isang napakalakas na espada. Naramdaman din nila ang nagkalat na aura ng isang malakas na mandirigma mula sa itaas, tanda na may matinding laban o kapangyarihang naganap doon. Dahil dito, inutusan ni Ling Yun si Wang Sheng na gamitin ang pinakamaliit na martilyo upang ukitin ang Great Nine Words sa mismong bangin, at kumpiyansa siya na sa pamamagitan nito, maiintindihan at mararamdaman niya ang kabuuan ng misteryong nakapaloob sa lugar. Sumunod naman ang ating bida at sinubukan niyang suriin ang misteryo sa bangin. Inilabas niya ang kanyang kagamitan at inusisa kung may makukuha ba siyang pakinabang mula rito. Pagkatapos, kinuha niya ang mga kasangkapan tulad ng martilyo at tali. Kasabay nun, naglabas ng aura ang ating bida at dali-dali na siyang kumilos. Kumapit naman si Wang Sheng sa isang bato, at dahan-dahan niyang inukit ito. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa sobrang tigas ng bato, tumalbog ang puwersa ng kanyang pangukit at siya mismo ang tinamaan sa kanyang pagmumukha.
Dahil dito, natuwa naman si Ling Yun sa ginawa ng ating bida. Nagagalit na nagtanong si Wang Sheng kung alam ba niya ang tungkol sa bangin, lalo na matapos siyang masaktan sa sarili niyang pag-atake. Sumagot si Ling Yun na hindi rin niya ito lubos na nauunawaan, ipinaliwanag pa nito na ang Great Nine Words ay tungkol sa paggamit ng iba't ibang uri ng spiritual power, at dahil mas bihasa si Wang Sheng, iminungkahi niyang ito na mismo ang gumamit ng kapangyarihang yun upang harapin ang bangin. Sinabi ng ating bida na gagawin niya nga raw ang teknik ng pangukit sa pamamagitan ng kanyang Hanyuan Soul. Dahil dito, nagsimula nang nag-focus ang ating bida upang gamitin ang Lin, ang teknik na nakuha niya sa kanyang Hanyuan Soul. Maya-maya, minulat na ni Wang Sheng ang kanyang mga mata, at doon nagliwanag ang kanyang buong katawan, habang malakas niyang inuukit ang bato. Namangha si Ling Yun habang pinagmamasdan si Wang Sheng. Sa halip na siya ang unang makaintindi sa Great Nine Words, hinayaan muna niyang si Wang Sheng ang sumubok, kaya laking gulat niya nang makita kung gaano ito kabilis na naintindihan ng bida. Sa loob-loob ni Ling Yun, hindi niya inaasahan na ganito kabilis matutunan ni Wang Sheng ang pamamaraan, ipinakita nito na kakaiba ang kakayahan ng bida, hindi lang sa lakas, kundi pati sa pag-unawa sa mas malalim na kapangyarihang espiritual. Napabuntong hininga si Wang Sheng habang hinihingal sa ginawa niya. Ngunit agad siyang tinawag ni Ling Yun at sinabing may naisip na siya at gusto na niyang subukan ito. Nagpumilit si Wang Sheng na magpahinga muna, pero hindi siya pinakinggan nito. Kaya sa huli, napasigaw na lamang ang ating bida sa inis. Matapos ang ginawa ni Ling Yun, pabirong tinanong niya si Wang Sheng kung magaling ba siya, samantala, halos lupaypay na si Wang Sheng sa pagod at hirap na dinanas niya. Sumagot si Wang Sheng na, ayos lang. Pero sinabi rin niyang dapat ay mas maingat at dahan-dahan ang ginawa ni Ling Yun. Kahit ganoon, napansin ni Wang Sheng na kahit medyo mainipin si Ling Yun, napakataas naman ang kakayahan nito sa pag-unawa. Sa isip ni Wang Sheng, humanga siya dahil agad nitong naintindihan at nagamit ang Lin na kakayahan sa kanyang katawan. Para sa kanya, ang abilidad ni Ling Yun ay kasing galing niya noong nasa rurok pa siya ng kanyang lakas. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang silang napalingon nang makita nila ang isang halimaw na papasugod sa kanila, at isa itong 7-star beast na nagmula pa sa pinakasentro ng Thousand Jedi, kaya ramdam agad ang napakalakas nitong presensya. Dahil dito, bigla na lamang tinulak ni Ling Yun si Wang Sheng upang makapagsanay ito sa halimaw. Nagulantang naman ang ating bida sa takot dahil nagulat ito sa ginawa ni Ling Yun sa kanya. Kaya sa ganon, wala na itong nagawa kundi harapin ang halimaw. Umatake naman ang halimaw gamit ang kanyang mga matitilos na kuko. Ngunit napansin ito ni Wang Sheng kaya naiwasan niya ito kaagad. Kasabay nun, ginamit ng ating bida ang kanyang sandata upang samantalahin ang pagkakataon na umatake sa kamay ng halimaw habang hindi pa ito nakakabawi. Dahil dito, direkta niya itong tinamaan, ngunit sa kasamahang palad, wala man lang itong nakuhang pinsala sa atake ni Wang Sheng. Nasabi ng ating bida na wala nga raw kwenta ang mga sandata sa halimaw, kaya kamao na lamang ang gagamitin nito. Kasabay nun, ginamit ng ating bida ang kanyang Hanyuan Soul at pinakawalan niya ang kanyang teknik na Serious Series Punch. Hindi naman nagpahuli ang halimaw kaya sinabayan niya ang ating bida sa isang salpukan. Dahil doon, hindi ito kinaya ng halimaw kaya nagkaroon ito ng pinsala sa atake ng ating bida. Nakita naman ito na pagkakataon ni Wang Sheng kaya mabilis niyang sinuntok ang halimaw, hanggang sa tumalsik ito ng napakalayo. Kasabay nun, dali-dali niyang nilabas ang kanyang sandata habang unti-unti itong lumalapit sa halimaw, at dahil doon, tinarak niya ang kanyang sandata sa ulo ng halimaw hanggang sa mapasigaw ito hanggang mamatay. Namangha si Ling Yun nang makita niya ang nangyari, isang napakalakas na halimaw na dapat ay mahirap talunin. Pero napabagsak agad ni Wang Sheng sa napakaikling oras. Hindi niya inaasahan na ang isang nasa mas mababang antas ay kayang talunin ang isang mas mataas na lebel na kalaban ng ganoon kadali, kahit siya, aminado na napakabilis at napaka-epektibo ng galaw ni Wang Sheng. Gayunpaman, hindi pa rin siya lubusang nasiyahan, ipinaliwanag niya na bagamat mahusay si Wang Sheng sa paghahanap at pagsamantala ng kahinaan ng kalaban, masyado naman itong pabigla-bigla sa kanyang mga galaw. At hindi lang dapat kahinaan ang target, kundi pati ang pinakamalakas na bahagi ng kalaban ay dapat harapin upang mas lalong tumibay ang kakayahan at determinasyon sa laban. Naintindihan naman ni Wang Sheng ang punto ni Ling Yun.
Ipinaliwanag din ni Ling Yun na ang tunay na kahulugan ng laban ay hindi lang basta teorya o pag-intindi sa salita kundi nakasalalay ito sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Ayon sa kanya, mas maiintindihan ni Wang Sheng ang laban kung dadaan ito sa paulit-ulit na praktikal na pagsasanay. Sa bawat laban, mas nahahasa ang kontrol sa lakas, bilis ng pag-iisip, at tamang paggamit ng spiritual power. Dahil dito, lalong pang natuwa ang ating bida sa sinabi ni Ling Yun, dahil alam naman natin na sanay si Wang Sheng sa pagsasanay, lalo na siya ay isang sundalo. Nang marinig ito, nagulat si Ling Yun sa reaksyon ni Wang Sheng lalo na sa kakaibang kumpiyansa at ngiti nito na parang handang-handa sa anumang pagsubok. Makalipas ang ilang araw, galit na galit si Ling Yun habang hinahabol nila ang mabangis na halimaw sa kagubatan. Hindi niya matanggap na isinama siya ni Wang Sheng sa panghuhuli ng mabangis na hayop nang walang maayos na paliwanag. Ginamit naman ng oso ang kanyang dalawang kamay upang maglikha dito ng malakas na shockwave sa mga bato. Mabilis naman itong naiwasan ng ating bida, at may nakakalokong ngiti itong inalok si Ling Yun na samahan siya sa mas mapanganib na bahagi ng Thousand Jedi. Ayon kay Wang Sheng, mas mabuti raw na may kasama sa pagkuha ng karanasan at pagsasanay. Kaya tinanong ni Wang Sheng si Ling Yun kung pumapayag ba itong sumama sa kanya sa core area ng Thousand Jedi. Makalipas ang 3 buwan, lalo pang tumindi ang training ni Wang Sheng sa loob ng Thousand Jedi, araw-araw niyang hinaharap ang mga mababangis na halimaw at mapanganib na laban upang mas lalong pa itong lumakas. Umatake sa kanya ang isang oso, at dito hindi na niya kinaya ang atake nito at napasok ito ng dugo sa kanyang pinsala. Pilit naman tumayo ang ating bida habang ginagamit nito ang kanyang Han Yuan Soul, at dito, makikita natin ang kanyang mga pinsala na kusa lang gumagaling. Pagkatapos nito, tuluyan ng nag-beast mode si Wang Sheng at agad naglabas ng napakalakas na aura. Dahil dito, hindi na nakalaban pa ang mabangis na oso at mabilis na nabalot ng takot ang halimaw. Sa isang iglap, mabilis lamang tinapos ng ating bida ang halimaw gamit ang kanyang brutal at napakalakas na pag-atake. Kasabay nun, tuluyan na niyang tinalo ang oso. Sinabi ni Ling Yun na tila ang epekto ng salitang fight ay unti-unting nagtutulak kay Wang Sheng sa estado ng kabangisan, habang tumatagal ang laban, lalo pang tumataas ang kanyang tapang at momentum hanggang maabot nito ang sukdulang lakas sa pakikipaglaban. Napaisip ang ating bida matapos ipaliwanag ni Ling Yun na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakukuha sa paghahanap ng kahinaan ng kalaban. Ayon din kay Ling Yun, ang kalmadong kabangisan ang pinaka-nakakatakot sa lahat, dahil dito, inutusan niya si Wang Sheng na ukitin ang salitang fight sa pader upang mas lalo niyang maunawaan ang tunay na diwa ng pakikipaglaban. Maya-maya, pumunta sila sa isang malaking bato, at doon nag-focus muna ang ating bida bago ito gawin. Napaisip ng husto ang ating bida matapos niyang mapagtanto na kahit malakas ang epekto ng salitang fight sa laban, may mali pa rin sa paraan ng paggamit niya rito. Napansin ni Wang Sheng na tuwing humaharap siya sa malalakas na kalaban, likas niyang hinahanap ang kahinaan ng mga ito sa halip na direktang sumabak, ngunit nang subukan niyang harapin ang kalaban ng harapan, saka lamang tunay na lumabas ang kapangyarihan ng salitang fight. Pagkatapos nito, ginising naman ni Ling Yun si Wang Sheng at tinanong kung ano ang iniisip nito. Dahil dito, napaisip si Wang Sheng at inalala kung paano niya hinarap noon ang mas malalakas na kalaban at halimaw. Ngunit sa bawat laban, lagi niyang hinahanap ang kahinaan ng kalaban para mabilis itong mapatay. Kaya napatanong siya sa sarili kung kulang ba siya sa tapang at tunay na fighting spirit. Dahil dito, napaisip si Ling Yun, noong una ay inakala niyang puro panlilinlang lamang ang paraan ng pakikipaglaban ni Wang Sheng kaya niya ito pinayuhan, ngunit matapos mapagtanto ni Wang Sheng ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban, naisip ni Ling Yun na mali kung sasabihin niyang walang tapang at kagustuhang lumaban ang ating bida. Kaya ipinaliwanag ni Ling Yun na baka mali ang pagkaintindi niya kay Wang Sheng, dahil kung haharap siya sa kalabang hindi niya kayang talunin, natural lamang na umatras muna at hanapin ang kahinaan nito para manalo. Agad namang sumagot si Wang Sheng na ito ang pangunahing katangian ng isang espesyal na mandirigma. Kaya naman tinanong siya ni Ling Yun kung hindi ba ito nakakahiya at kawalan ng dangal. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Wang Sheng na hindi ito nakakahiya para sa kanya. Ipinaliwanag ni Wang Sheng kung ano ang tunay na katangian ng isang sniper. Para sa kanya, mahirap maunawaan ng ibang tao ang totoong panganib at tapang na kailangan sa pagpasok ng mag-isa sa likod ng linya ng kalaban hanggat hindi nila ito mismo nararanasan.
kaya ginawa niyang palabas ang kahinaan ng kalaban para mahikayat at masubukan ang kakayahan ng iba, at walang dahilan para pagdudahan ang sarili dahil naniniwala siyang tama ang diskarte at kaya niyang lampasan ang laban mag-isa.